Hayop ka, Amara, ang dumi-dumi mo na magnanakaw ka pa. Isang sampal ang nagpabagsak sa akin sa sahig ng butik. Sa harap ng mga mayamang mamimili tinapon ni Brenda ang mga gamit ko sa putikan. Habang humahalakhak ang kabit ng asawa ko. Wala akong pera, wala akong trabaho. At naghihingalo ang kapatid ko. Pero tandaan niyo ang mukhang ito. Isang araw kayo naman ang luluhod sa harap ko. Sino nga ba ang tunay na marumi? Ang nagtitinda ng dangal o ang yumayapak sa dangal ng iba? Amara, ang amoy ng kahirapan mo ay dumudumi sa butik na ito, kaya huwag kang magtaka kung bakit walang gustong bumili sa section mo. Ang boses ni Brenda, ang manager ng butik, ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Amara. Sa gitna ng nagkikintabang mga chandelier at amoy ng mamahaling pabango sa loob ng tindahan sa Makati, ang mga salitang iyon ay tila lason na kumakalat sa hangin. Habang sinasabi iyon ni Brenda, hawak ni Amara ang isang basahang microfiber pillet na pinapakintab ang glass case ng mga bag na ang halaga ay katumbas na ng sahod niya sa loob ng 3 taon. Sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit at tuyong piraso ng pandesal, ang tanging pagkain na itinira niya para sa kanyang tanghalian upang ang bawat sentimo ng kanyang kakarampot na allowance ay maipon para sa gamot sa puso ng kanyang kapatid na si Junjun. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng hiya. Ang mga katrabaho niyang kanina pa nagbubulungan sa gilid ay lalong naghagikikan ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa kanyang luma at kupas na sapatos na pilit niyang pininturahan ng itim upang magmukhang bago. Pasensya na po, Ma'am Brenda. Tinapos ko lang po ang pag-aayos ng mga display. Mahina at nanginginig ang boses na sagot ni Amara, hindi magawang itaas ang kanyang paningin. Eksaktong sa sandaling iyon, isang matandang babae ang pumasok sa loob ng butik. Simple lamang ang suot nito, isang luma at kupas na duster na tila binili lang sa palengke at isang tsinelas na manipis na ang swelas. Bitbit nito ang isang bayong na may lamang ilang gulay. "Excuse me, iha. Maaari ko bang makita ang scarf na iyon?" Malumanay na tanong ng matanda habang itinuturo ang isang silk scarf na kulay ginto. Bago pa man makakilos si Amara, humarang na si Brenda sa harap ng matanda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at diring-diri na tila nakakita ng isang peste. "Hoy Lola, nagkakamali yata kayo ng pinasukan. Hindi ito ukay-ukay at lalong hindi ito charity ward. Labas, nakakaistorbo kayo sa mga totoong customer namin. Gusto ko lang namang makita." Subalit hindi na natapos ng matanda ang kanyang sasabihin dahil marahas siyang itinulak ni Brenda sa balikat, naging sanhi upang mabitawan ng matanda ang kanyang bayong at kumalat ang mga dala nitong talong at ampalaya sa makintab na sahig. Hindi nakatiis si Amara. Binitawan niya ang kanyang basahan at mabilis na lumapit upang alalayan ng matanda. "Ma'am Brenda, tama na po, tao rin po siya. Kailangan nating irespeto ang lahat ng pumapasok dito, kahit ano pa ang suot nila." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong butik. Nanlaki ang mga mata ni Brenda sa matinding galit dahil sa pangangahas ni Amara na sagutin siya sa harap ng maraming tao. "How dare you, ako ang sinusunod mo rito?" Amara, isang hamak na salesgirl ka lang na galing sa kung saang probinsya, bulyaw ni Brenda. Sa isang mabilis na pagkilos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amara. Ramdam niya ang nagbabagang init sa kanyang balat at ang lasa ng sarili niyang dugo sa loob ng kanyang labi. "You're fired, kunin mo ang mga basura mo at umalis ka sa butik ko now." Sigaw ni Brenda habang itinuturo ang pinto. Kinuha ni Brenda ang box ng mga gamit ni Amara mula sa locker at marahas itong itinapon sa labas ng pinto direkta sa semento kung saan nagsisimula ng pumatak ang ulan. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang pinupulot ang kanyang mga gamit sa gitna ng buhos ng ulan. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang cellphone sa bulsa ay biglang tumunog. "Amara, si Junjun. Isinugod namin sa emergency." Nawalan siya ng malay, hindi na siya humihinga. Ang boses ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosa ay puno ng taranta at iyak sa kabilang linya. Tila tumigil ang mundo ni Amara. Ang kanyang mga gamit ay muling nalaglag mula sa kanyang mga kamay at nabasa ng maruming tubig ulan. Wala siyang trabaho, wala siyang pera, at ngayon ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban ay unti-unti nang kinukuha sa kanya. Tumayo siya roon mag-isa sa gitna ng Makati, basang-basa at durog ang puso.
Bakit ba ang tadhana ay tila gustong kitlin ang huling hibla ng kanyang pag-asa? Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang pusong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal at magsilbi? Hindi kami tumatanggap ng pangako rito, miss. Kung hindi kayo makakapagbayad ng deposit para sa ICU, ililipat namin ang kapatid niyo sa charity ward. Ang boses ng nasa billing counter ay kasing lamig ng aircon. Sa loob ng ospital, walang bahid ng awa habang nakatingin sa basang-basang anyo ni Amara. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang natitirang lakas ni Amara. Sa labas ang dagundong ng kulog ay tila sinasabayan ng kabog sa kanyang dibdib, ngunit mas nakakabingi ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang kinukuha mula sa kanyang leeg ang isang manipis na kwintas na may maliit na pendant ng krus, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Maawa na po kayo. Ito lang po ang mayroon ako ngayon. Iprenda niyo muna ito parang awa niyo na. Huwag niyo lang pong pabayaan ang kapatid ko. Siya na lang po ang mayroon ako. Ngunit isang mapang-aping tingin lamang ang isinagot sa kanya. Ang gintong tila kupas na ay binaliwala lamang ng empleyado, na tila ba ang buhay ng isang mahirap ay may nakatatak na presyong hindi kayang bayaran ng kahit anong sakripisyo. Napasandal si Amara sa malamig na pader, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig ng lobby, ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy at humahalo sa patak ng ulan mula sa kanyang damit. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang anino ang huminto sa kanyang harap. Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang tumambad sa kanyang paningin, kaiba sa mga tsinelas at sapatos na nagmamadaling dumadaan sa kanya. Tumayo ka, iha. Hindi sa sahig natatapos ang laban ng isang mabuting tao. Nag-angat ng tingin si Amara. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang matandang babaeng tinulungan niya sa butik kanina. Ngunit wala na ang duster na kupas at ang bayong na luma. Ngayon ang matanda ay nababalot ng isang eleganteng itim na coat at sa likod nito ay dalawang lalaking nakabarong na tila mga bodyguard. Lola, ang tanging lumabas sa tuyong labi ni Amara. Ang pangalan ko ay Doña Felicidad Aragon. Wika ng matanda habang inuutusan ng isa sa kanyang mga tauhan na ibigay ang isang itim na card sa billing counter. Bayad na ang lahat ng gastusin sa ospital na ito, pati na ang operasyong kailangan ng kapatid mo. Mula ngayon, nasa ilalim na siya ng pangangalaga ng pamilya Aragon. Para kay Amara, ang mga salitang iyon ay tila musika mula sa langit. Hindi siya makapaniwala. Ang taong itinuring na basura ng kanyang dating manager ay ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa. Nais niyang lumuhod at magpasalamat, ngunit hinawakan ni Doña Felicidad ang kanyang mga kamay. Doon muling napansin ng matanda ang suot na kwintas ni Amara at isang sandali ng kalungkutan ang dumaan sa mga mata ng Donya bago ito mabilis na naglaho. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Amara sa pagitan ng hikbi. Dahil sa gitna ng mundong puno ng plastik at kasamaan, ikaw lang ang nakakita sa akin bilang isang tao. Iyan ang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera, Amara at Gran. Tugon ni Doña Felicidad. Lumapit ang matanda at hinaplos ang pisngi ni Amara na mamula-mula pa rin dahil sa sampal ni Brenda. Matalino ka, masipag, at may malinis na puso. Ayaw kong masayang ang ganyang katangian sa isang maliit na butik. Magtrabaho ka sa akin. Maging assistant ka sa aking pinakabagong housing project. Ipakita mo sa kanila na ang isang sales girl na hinamak nila ay may kakayahang bumuo ng mga pangarap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amara, isang matangkad na lalaki ang mabilis na naglakad patungo sa kanila. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ang kanyang mga mata ay matalim at tila nakakasunog sa lamig. Ito si Rafael Aragon, ang paboritong apo ni Doña Felicidad. Lola, what is this? Sinabihan ko kayo na huwag basta-basta magpapasok ng kung sino sa kumpanya. We don't even know her background. Baka kung anong klaseng oportunista lang ito. Malamig na wika ni Rafael habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tumayo ng tuwid si Amara kahit pa nanginginig siya sa harap ng lalaking ito. Ang tingin ni Rafael ay tila isang paalala na ang mundong papasukin niya ay hindi puno ng rosas, kundi ng mga tinik na handang sumugat sa kanya sa bawat pagkakataon. Rafael, sapat na ang nakita ko para pagkatiwalaan siya, pagtatanggol ng matanda. Tumingin muli si Doña Felicidad, kay Amara ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang pagkakataong ito ay isang pinto, Amara.
Ngunit tandaan mo, sa loob ng Aragon Prime Properties, ang bawat sulok ay puno ng mga lobong nakasuot ng tupa. Handa ka na bang harapin ang mundong ito? Funtata. Tumingin si Amara sa direksyon ng emergency room kung nasaan ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Handa na po ako, Doña Felicidad. Gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. Hindi sumagot si Rafael, sa halip ay isang mapait na ngisi lamang ang iginawad niya kay Amara bago tumalikod. Sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na galit na tila matagal nang nakabaon, at ang pagdating ni Amara ay tila ang mitya na magpapasiklab sa isang apoy na hindi pa nila inaasahan. Huwag mong isipin na dahil dinala ka rito ng lola ko ay ligtas ka na. You are nothing but a charity case, Amara. At sa kumpanyang ito ang mga palamuti ay itinatapon kapag wala ng silbi. Ang boses ni Rafael ay kasing talas ng diamante habang nakaupo siya sa likod ng kanyang malawak na mesa na gawa sa mahogany. Hindi man lamang siya nag-angat ng tingin mula sa mga dokumentong binabasa niya, ngunit ramdam ni Amara ang bigat ng presensya nito na tila isang pader na unti-unting umiipit sa kanya. Tumayo si Amara ng tuwid sa gitna ng opisina na tila isang palasyo sa laki. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng bagong sapatos na binili ni Doña Felicidad ay tila nanghihina sa sobrang kinang ng marmol na sahig. Ramdam niya ang lamig ng aircon na tumatagos sa kanyang murang blazer, ngunit mas matindi ang panginginig ng kanyang kalooban. Sa labas ng salaming dingding ng opisina, kitang-kita ang nagtataasang gusali ng Makati. Isang mundong dati ay tinitingnan niya lang mula sa malayo, mula sa bintana ng jeepney, habang nangangarap na balang araw ay makatikim ng ginhawa. Ngunit ngayong narito na siya, tila mas malayo pa rin ang distansya ng kanyang puso sa marangyang buhay na ito. Ang bawat hakbang niya sa lobby kanina ay sinundan ng mga matatalim na tingin at bulungan ng mga empleyadong nakasuot ng mga designer suits. Para sa kanila, siya ay isang amoy pawis na dayuhan na pilit isinasalaksak sa kanilang marangal na kumpanya. Narito po ako para magtrabaho, Sir Rafael. Hindi ko po hangad ang maging palamuti lamang, mahinahon ngunit may paninindigan na sagot ni Amara. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang bag, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng kanyang palad, isang paalala na kailangan niyang maging matatag para kay Junjun. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael bago siya dahan-dahang tumingin ng diretso sa mga mata ni Amara. Trabaho. Alam mo ba kung anong klaseng trabaho ang ginagawa rito? Hindi ito pagtitinda ng scarf o pagpupunas ng salamin, Amara. Dito ang bawat pagkakamali ay milyon-milyong piso ang halaga. Do you even know how to read a financial statement? Bago pa makasagot si Amara, bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok ang isang babaeng tila galing sa cover ng isang fashion magazine. Si Celine. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan, ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang babala. Huminto siya sa tabi ni Rafael at natural na ipinatong ang kamay sa balikat nito. "Oh, Rafael, darling, is this the girl ang sinasabi nilang miracle worker ni Doña Felicidad?" Ani Celine, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Tumingin siya kay Amara ng may ngiti na hindi umaabot sa mga mata. "I hope you brought more than just your tragic story, Iha. Dahil sa proyektong ibibigay sa iyo ni Rafael, baka sa unang araw mo pa lang ay kusa ka ng tumakbo pabalik sa probinsya niyo." Padabog na inilapag ni Rafael ang isang makapal na folder sa harap ni Amara. Iyan ang listahan ng mga pamilyang kailangang ilipat para sa bagong development sa Cavite. Ang mga taong iyan ay kasing tigas ng ulo mo. Kung talagang magaling ka, kumbinsihin mo silang umalis sa loob ng isang linggo nang walang gulo. Kung hindi, huwag ka nang mag-abalang bumalik sa opisinang ito. Kinuha ni Amara ang folder. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad at sa pang-aalipusta na kanyang nararanasan. Tiningnan niya ang mga pangalan sa listahan, mga pamilyang katulad niya ay nangangarap din ng sariling masisilungan. Sa kanyang pagtalikod, upang lumabas, sandaling huminto si Amara sa tapat ng isang maliit na halaman sa gilid ng pinto, na tila nalalanta na dahil sa sobrang lamig ng aircon. Nang walang nakakakita, dahan-dahan niyang inalis ang isang tuyong dahon at bahagyang inayos ang pwesto nito upang masikatan ng kaunting liwanag mula sa bintana. Isang maliit na kilos ng pagmamalasakit na likas sa kanyang pagkatao kahit sa gitna ng mundong walang pakiramdam. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang tawanan ni Celine at Rafael
mula sa loob ng opisina. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Bakit ba ang mundong ito ay tila ginawa lamang para sa mga taong may ginto sa bulsa? May puwang pa ba ang isang tulad niya na ang tanging baon ay isang malinis na hangarin at pusong marunong magmahal? Napahinto siya nang mapansin ang isang figura sa dulo ng hallway. Si Brenda, ang kanyang dating manager sa butik na ngayon ay may suot na ID ng kumpanya at may dalang mga dokumento. Nagtagpo ang kanilang mga mata at isang nakakapangilabot na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng babaeng sumira sa kanyang dangal noon. Siguraduhin mong bawat segundo ng pananatili niya rito ay magiging parang impyerno, Brenda. Hindi dapat lumagi sa tabi ni Rafael ang isang basurang katulad niya. Ang mga salitang iyon ni Celine ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa hallway direkta sa pandinig ni Amara na noon ay nakatayo sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng pantry. Ang tray na hawak niya na naglalaman ng 2 tasa ng kape na binili niya gamit ang sarili niyang maliit na pera para sana pasalamatan ng mga katrabaho ay bahagyang nayanig sa kanyang mga kamay. Ang miyamay ng tadhana ay tila isang masamang biro. Habang iniisip ni Amara kung paano magiging kapaki-pakinabang at kung paano makikisama ng maayos ang mga taong nasa paligid niya, ay abala na sa paghuhukay ng kanyang libingan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na ang gintong palasyong ito ay punong-puno ng mga patibong na hindi niya nakikita. Dahan-dahang lumabas si Amara mula sa kanyang pinagtataguan, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Nakita niya sina Celine at Brenda na nagtatawanan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkukunwari at kasamaan. Sa isang iglap nang mapansin ni Celine ang presensya ni Amara, biglang nagbago ang anyo nito. Ang matatalim na mata ay naging malumanay at ang boses na kanina ay puno ng lason ay naging kasing tamis ng asukal. "Oh, Amara, you're here. Napaka-thoughtful mo naman na ipagtimpla kami ng kape," ani Celine habang lumalapit at akmang kukunin ang tray. "I was just telling Brenda how lucky we are to have someone so diligent in the office. Right, Brenda?" Isang mapang-asar na ngisi ang iginawad ni Brenda. "Of course, Celine." Sanay na sanay naman si Amara sa mga ganitong gawain. From sales girl to coffee girl, hindi ba bagay na bagay sa kanya ang amoy ng pantry. Hindi sumagot si Amara. Alam niyang ang bawat salitang ilalabas niya ay gagamitin laban sa kanya. Ngunit habang iniaabot niya ang kape, isang mabilis at sadyang pagkilos ang ginawa ni Celine. Ang siko nito ay tumama sa kamay ni Amara, naging sanhi upang tumagilid ang tray. Ang mainit na kape ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mga dokumentong kanina papinagpupuyatan ni Amara para sa proyektong ibinigay ni Rafael. Ang mga puting papel ay unti-unting naging kulay kape. Ang bawat titik at numero na pinaghirapan ni Amara ay tila mga alaala na biglang binura ng malupit na pagkakataon. "Oh my God, Amara, what did you do?" Tila gulat na sigaw ni Celine, sapat na lakas para marinig ng mga empleyado sa labas. "I was trying to help you but you're so clumsy." Iyan ang mahalagang report para sa meeting mamaya. Pero ma'am, kayo po ang... Hindi na natuloy ni Amara ang kanyang sasabihin dahil mabilis siyang pinutol ni Brenda. "Wala kang modo. Pagkatapos kang tulungan ni Celine, siya pa ang sisisihin mo." Bulyaw ni Brenda habang itinuturo ang kalat sa mesa. "Kita niyo ba, ganito ang mga taong walang tamang pinag-aralan? Kahit bigyan ng pagkakataon, laging nagdadala ng malas." Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga tingin nila ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Amara. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng kabiguan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng opisina ni Rafael. Ang kanyang matikas na anyo ay nagdala ng isang nakabibinging katahimikan sa buong palapag. Tumingin siya sa mesa sa basang mga papel at pagkatapos ay sa nanginginig na si Amara. "What is the meaning of this?" Malamig na tanong ni Rafael. Migna, "Rafael, I'm so sorry. I tried to help her carry the files but she suddenly lost her balance." Mabilis na paliwanag ni Celine habang kumakapit sa braso ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Sayang ang report, it was almost perfect. Tiningnan ni Rafael si Amara. Walang mababakas na awa sa kanyang mga mata kundi isang matinding pagkadismaya na tila ba kinumpirma ng pangyayaring ito ang lahat ng kanyang masamang akala tungkol sa dalaga. "I gave you one simple task, Amara.
At sa unang oras mo pa lang napatunayan mo ng tama ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Wika ni Rafael, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pangarap ni Amara. Linisin mo ang kalat na yan at huwag kang lalabas ng gusaling ito hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat titik na nasira mo. If you fail, don't bother coming back tomorrow. Habang paalis ang tatlo, muling lumingon si Brenda at bumulong ng napakahina, sapat lamang para marinig ni Amara. This is just the beginning, Amara. Hindi ka nababagay dito. Babalik ka rin sa kangkungan kung saan ka nanggaling. Naiwang mag-isa si Amara sa pantry, hawak ang basahang ginagamit niya upang punasan ang kape sa sahig. Ang bawat haplos niya sa malamig na tiles ay tila isang simbolo ng kanyang nadudurog na dangal. Sa labas ang araw ay unti-unti nang lumulubog, ngunit sa puso ni Amara ang dilim ay tila hindi na matatapos. Bakit ba ang pagpapakitang tao ay mas pinaniniwalaan kaysa sa katotohanan? Sa mundong ito ng mga nakasuot ng seda at ginto, may puwang pa ba ang isang tulad niya na ang tanging baon ay ang kanyang integridad at ang pangakong muling bubuhayin ang kanyang kapatid? Ang bawat pintig ng orasan sa dingding ng opisina ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa pagod na kaisipan ni Amara. 2:00 na ng madaling araw. Ang dambuhalang gusali ng Aragon Prime Properties na kanina ay punong-puno ng ingay at nagmamadaling mga tao ay balot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bawat paghinga ni Amara na tila may kasamang pait at pagod. Sa kanyang lamesa, nakakalat ang mga papel na may mga mantsa pa ng kape, mga saksi sa malupit na biro ni Celine at Brenda. Ngunit sa halip na sumuko ang bawat mantsa ay naging mitya ng kanyang determinasyon. Gamit ang isang lumang bolpen at ang kanyang natitirang lakas, muling isinusulat ni Amara ang bawat numero, ang bawat pangalan ng mga pamilyang umaasa sa housing project na ito. Ang kanyang mga mata ay namumula na at mahapdi ang bawat titik na kanyang isinusulat ay tila lumalangoy sa kanyang paningin dahil sa antok, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Naalala niya ang mukha ni Junjun sa ospital, ang maputlang labi ng kanyang kapatid at ang mahinang tibok ng puso nito. Para sa iyo ito, Junjun, hindi tayo susuko. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang panalangin na pilit kumakawala sa apat na sulok ng malamig na silid. Hindi niya alam na sa dilim ng hallway isang figura ang tahimik na nagmamasid. Si Rafael. Bumalik siya sa opisina dahil may nakalimutang dokumento, ngunit ang natuklasan niya ay hindi niya inaasahan. Inasahan niyang makikita si Amara na umiiyak, o di kaya ay sumuko na at umuwi gaya ng ginagawa ng mga taong hindi sanay sa hirap. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng ang tanging sandata ay ang kanyang integridad, nakikipaglaban sa antok at gutom upang patunayan ang kanyang halaga. Nakita ni Rafael ang panginginig ng mga kamay ni Amara habang binubuksan nito ang isang maliit na plastic na naglalaman ng matigas na piraso ng tinapay, ang kanyang tanging hapunan. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Rafael sa kanyang dibdib, isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging mapagmataas. Ang mga kamay ni Amara ay hindi makinis, gaya ng mga babaeng nakakasalamuhan niya sa mga gala. Ang mga ito ay may mga kalyo at marka ng tunay na pagtatrabaho. Sa isang sandali, ang imahe ni Amara bilang isang charity case ay naglaho at ang nakita niya ay isang mandirigma na ang dangal ay hindi kayang dumihan ng kahit anong mantsa ng kape. Nang sumapit ang madaling araw, ang huling pahina ng report ay natapos na rin. Maayos na iniligay ni Amara ang folder sa ibabaw ng mesa ni Rafael. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat na tila ba hawak niya ang buong kinabukasan ng pamilya Aragon. Sa sobrang pagod, hindi na niya nagawang lumakad patungo sa sofa. Naupo siya sa kanyang silya, ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumandal sa matigas na lamesa, at ang kanyang diwa ay tuluyan ng nilamon ng mahimbing na tulog. Pumasok si Rafael sa opisina nang sumikat na ang araw. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa mukha ni Amara na kahit sa gitna ng pagtulog, ay bakas pa rin ang pagod at ang bahid ng tuyong luha sa kanyang pisngi. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang kanyang bawat hakbang ay tila ayaw gumawa ng kahit anong tunog upang hindi mabulabog ang kapayapaan ng dalaga. Kinuha ni Rafael ang folder at binasa ang nilalaman nito. Hindi lamang ito basta report. Bawat pamilyang kailangang ilipat ay may kalakip na maikling tala tungkol sa kanilang kalagayan, kung ilang anak ang mayroon sila, kung ano ang kanilang hanap buhay, at kung ano ang kanilang mga pangamba.
Napagtanto ni Rafael na si Amara lamang ang tanging nakakita sa mga taong ito hindi bilang mga balakid sa proyekto, kundi bilang mga taong may mga buhay at pangarap din. Isang maliit na bagay sa tabi ng braso ni Amara ang kumuha ng atensyon ni Rafael. Isang lumang litrato na bahagyang lukot na at kupas na ang kulay. Dahan-dahan itong kinuha ni Rafael. Sa litrato makikita ang isang masayang bata si Junjun na nakayakap kay Amara sa harap ng isang maliit na dampa. Sa likod ng litrato may nakasulat na mga salita sa Tagalog na tila isinulat ng isang bata. Ate Amara, ikaw ang aking bayani. Huwag kang mapapagod ha, mahal kita. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Rafael. Sa unang pagkakataon ang tinitingnan niyang kaaway o oportunista ay naging isang tao sa kanyang paningin. Isang kapatid, isang anak, at isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang pagmamahal ng labis. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Celine ang kanyang boses, ay kasing ingay ng kanyang mga alahas. Rafael darling, good morning. Is that girl still here? Siguro naman ay susuko na siya pagkakita sa... Agad na itinaas ni Rafael ang kanyang kamay upang patahimikin si Celine. Ang kanyang tingin ay matalim isang babalang hindi pwedeng baliwalain. Tumingin siyang muli kay Amara na bahagyang gumalaw sa kanyang pagkakatulog ang kanyang kamay ay tila may hinahanap sa ibabaw ng lamesa ang litrato ni Junjun na hawak na ngayon ni Rafael. Ano ang gagawin ni Rafael sa litratong ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Amara ang mga pasakit na ibinibigay sa kanya? Lalo na't ngayong ang puso ni Rafael ay nagsisimula nang makakita ng liwanag sa gitna ng kanyang sariling kadiliman. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila hindi sapat upang palamigin ang tensyon sa loob ng opisina. Mabilis na ibinalik ni Rafael ang lukot na litrato ni Junjun sa tabi ng kamay ni Amara bago pa man ito magising. Naramdaman niya ang init ng matatalim na tingin ni Celine na nagpapalipat-lipat sa kanya at sa natutulog na dalaga. What is the meaning of this, Rafael? Bakit mo pinoprotektahan ang basurang iyan? Pabulong ngunit madiin na tanong ni Celine ang kanyang mukha ay namumula sa pagpipigil ng galit. Enough, Celine, malamig na tugon ni Rafael ang kanyang boses ay may halong awtoridad na hindi maaaring suwayin. Natapos niya ang report. Mas detalyado at mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Kung mayroon man siyang napatunayan ngayon iyon, ay ang katotohanang mas may halaga ang trabaho niya kaysa sa mga chismis at paninira sa kumpanyang ito. Hindi makapaniwala si Celine sa narinig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling bag. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Napakurap-kurap siya pilit na inaayos ang paningin sa liwanag ng umaga. Nang makita niya sina Rafael at Celine na nakatayo sa kanyang harapan, agad siyang napatayo ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sir Rafael, Ma'am Celine, tapos na po ang report. Nanginginig ngunit puno ng pag-asa ang boses ni Amara habang itinuturo ang folder sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Rafael ang folder at maingat itong inilapag sa kanyang sariling mesa. Wala na ang malamig na tingin na ginamit niya kahapon. Sa halip may isang bahagyang respeto na ngayon ay sumisilip sa kanyang mga mata. You did well, Amara. Maaari ka nang umuwi at magpahinga. Ipapatawag na lang kita kung kailangan ko ng tulong sa presentasyon. Para kay Amara ang mga salitang iyon ay tila isang nakakapasong patak ng ulan sa gitna ng matinding tagtuyot. Gusto niyang maluha sa ginhawa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Salamat po, Sir Rafael. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, hindi napansin ni Amara ang matalim na sulyap ni Celine na tila isang punyal na nakatarak sa kanyang likod. Nang tuluyang makalabas si Amara ng opisina, ang bawat hakbang niya palayo ay tila naghuhukay ng mas malalim na galit sa puso ng nobya ni Rafael. Kinahapunan habang nag-aabang ng jeepney, pauwi isang itim na kotseng may tinted na salamin ang huminto sa harap ni Amara. Bumukas ang bintana at bumungad ang maamong mukha ni Doña Felicidad. Sumakay ka, iha. May pupuntahan tayo, malumanay ngunit mariin na wika ng matanda. Wala nang nagawa si Amara kundi ang sumunod. Dinala siya ng matanda hindi sa ospital, kung saan naroon si Junjun, kundi sa isang lumang bahay na bato sa isang tahimik na bahagi ng Maynila. Ang bahay ay tila naiwan ng panahon. Ang mga dingding nito ay nababalot ng mga baging na nagtatago ng mga kwento ng nakaraan. Nang pumasok sila sa loob, agad na napansin ni Amara ang amoy ng lumang kahoy at alikabok na may halong amoy ng sampagita. Dinala siya ni Doña Felicidad
sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Sa gitna ng kwarto isang lumang aparador ang nakatayo at sa ibabaw nito ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahang binuksan ni Doña Felicidad ang kahon at kumuha ng isang litrato. Inabot niya ito kay Amara. Ang mga kamay ng matanda ay bahagyang nanginginig. Tiningnan ni Amara ang litrato. Isang batang babae na nakangiti, may suot na manipis na kwintas na may maliit na pendant ng krus. Ang eksaktong kwintas na suot niya ngayon. Ang batang babae sa litrato ay ang kanyang ina. Lola, paano niyo po nakuha ang litratong ito? Si nanay po ito. Nalilitong tanong ni Amara, ang kanyang puso ay nagsisimulang sumikip. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ng Donya. Ang ina mo si Elena, siya ang pinagkakatiwalaang kasambahay sa mansyon namin noon. Siya ang nag-aruga sa ama ni Rafael. Ngunit dahil sa isang kasinungalingan, isang malupit na bintang na itinanim ng aking sariling pamilya, itinaboy namin siya na walang dala kundi ang kanyang dangal at ang kwintas na iyan. Namatay ang ama ni Rafael na hindi nalalaman ang katotohanan na ang ina mo ang tanging taong hindi siya kailanman trinator. Pumatak ang mga luha ni Doña Felicidad. Ang kanyang mata ay puno ng pagsisisi na tila matagal nang kumukonsumo sa kanyang kaluluwa. Nakilala kita dahil sa kwintas na iyan, Amara. Nang ipagtanggol mo ako sa butik, nakita ko ang tapang ni Elena sa iyong mga mata. Dinala kita rito hindi lang para tulungan ka, kundi para bigyan ng hustisya ang pangalan ng iyong ina. Ang proyektong hawak mo ngayon, ang lupang iyon sa Cavite, iyon ang lupang ipinangako ko sa ina mo bilang pasasalamat bago namin siya itinaboy. Parang gumuho ang mundo ni Amara. Ang kanyang ina na pilit silang itinaguyod sa kabila ng sakit, ay biktima pala ng kalupitan ng mga taong ngayon ay pinagsisilbihan niya. Ang mga tao sa Aragon Prime Properties, ang pamilyang tinitingala ng lahat, ay ang mga mismong taong sumira sa buhay ng kanyang ina. Nabitawan ni Amara ang litrato. Ang mga alaala ng kanyang ina na umiiyak sa gabi, pilit na itinatago ang ubo, upang hindi sila mag-alala ni Junjun, ay muling bumalik sa kanyang isipan. Hindi ko po kailangan ng pera niyo, Doña Felicidad. Hindi po mabibili ng lupa ang mga luhang iniluha ng nanay ko. Nanginginig ang boses ni Amara sa halong sakit at galit. Alam ko, iha, wala akong hinihinging kapatawaran. Ngunit sa mundong ito, ang hustisya ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Kung aatras ka ngayon, patuloy silang aapak sa inyo. Ipagpatuloy mo ang laban mo sa kumpanya. Ipakita mo sa kanila na ang dugo ni Elena, ang dugo ng mga mahihirap ay hindi marumi, kundi ang pinakamalinis na ginto sa lahat. Nakatayo lamang si Amara sa gitna ng lumang kwarto, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya makakayang harapin muli si Rafael, na bahagi ng pamilyang sumira sa kanyang ina, at paano niya lalabanan ang mga lobong nakasuot ng tupa, na ngayon ay mas delikado pa dahil alam niyang kasama nila ang mga taong may utang na dugo sa kanyang pamilya. Ang liwanag mula sa malalaking bintana ng Aragon Prime Properties ay tila walang kakayahang painitin ang kalamigan na nararamdaman ni Amara. Sa bawat hakbang niya sa makintab na pasilyo, ang mga salita ni Doña Felicidad ay pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila mga multo na hindi gustong manahimik. Ang kumpanyang ito na minsang tiningnan niya bilang tagapagligtas ng kanyang kapatid ay ang mismong halimaw na lumamon sa kinabukasan ng kanyang ina. Nang makarating siya sa kanyang desk, isang pamilyar at nakakakilabot na presensya ang sumalubong sa kanya. Nakasandal si Brenda sa cubicle ni Amara habang pinaglalaroan ang isang mamahaling ballpen. Ang ngisi sa labi nito ay puno ng kayabangan, na tila ba siya ang reyna ng buong palapag. Well, narito na pala ang bida ng opisina. Mapang-asar na wika ni Brenda, ang kanyang tinig ay sinadya upang marinig ng mga empleyadong nasa paligid. Himalang nakapasok ka pa. Inakala kong nagtatago ka na sa kahihiyan pagkatapos ng ginawa mo kahapon. Mariing ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Ayaw niyang gumawa ng gulo, hindi rito, hindi ngayon. Ngunit ang dugo ng kanyang ina na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay nag-uutos na huwag siyang magpabulag sa takot. Gusto ko lang pong magtrabaho, Ma'am Brenda. Wala po akong panahong makipaglaro sa inyo. Malamig na tugon ni Amara, ang bawat salita ay sadyang pinili upang hindi magmukhang mahina. Lumakas ang tawa ni Brenda, isang tunog na nakakapangilabot. Magtrabaho ikaw, isang basurang nagpapanggap na brilyante. Narinig kong ipipresenta mo raw ngayon ang bagong report sa Board of Directors.
Sigurado ka bang kaya mong humarap sa kanila na hindi nangangamoy palengke? Lumapit pa ng kaunti si Brenda at sa isang mabilis na galaw, itinabig nito ang patong-patong na folder na nasa ibabaw ng mesa ni Amara. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig at ilang pahina ang napunta sa mismong tapat ng sapatos ni Brenda. Oops, clumsy Mick, nakangiting sabi nito bago sinadyang tapakan ang isa sa mga mahalagang pahina. Pakidampot nga Amara, hindi ba't sanay ka naman sa ganyan? Ang mamulot ng basura. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Ang ilang mga empleyado ay nanonood lamang natatakot na makisali o baka naman ay nag-e-enjoy sa palabas. Ramdam ni Amara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakikita niya ang anyo ni Brenda, ang simbolo ng lahat ng pang-aapi at kawalang katarungan na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Dahan-dahang yumuko si Amara. Nakita ni Brenda ang pagkilos na iyon at lalong lumawak ang ngisi nito, nag-aakalang nanalo na naman siya sa pagpapababa ng dangal ng dalaga. Ngunit hindi pinulot ni Amara ang papel. Sa halip, dinampot niya ang basurahan sa ilalim ng kanyang desk at itinapon ang lahat ng nilalaman nito, kabilang ang mga ginamit na tissue at tirang pagkain, direkta sa paanan ni Brenda. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Napatili ito nang makitang nadumihan ang kanyang mamahaling sapatos na balat. Bastos, anong ginagawa mo, hayop ka? Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Amara, ang kanyang tindig ay hindi matitinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling kontrolado, kasing lamig ng asero. Kayo na po ang nagsabi, Ma'am Brenda. Sanay akong mamulot ng basura, pero mas sanay akong makilala kung sino ang totoong basura. Walang kurap na sabi ni Amara. Hindi niyo man ako igalang bilang tao, igalang niyo ang trabaho ko. Dahil habang nag-aaksaya kayo ng oras sa paninira, ako ay nagtatrabaho para sa mga taong higit na nangangailangan kaysa sa inyong lahat. Namula si Brenda sa sobrang galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok. Akmang itataas nito ang kanyang kamay upang sampalin si Amara, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang malakas na boses ang pumigil sa kanya. Stop this right now, napalingon ang lahat. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Rafael. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng awtoridad na nagpatahimik sa buong palapag. Tiningnan niya si Brenda, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng lamig na nakakatakot. Brenda, my office. Now, utos ni Rafael, walang pangingimi. Bago ito pumasok, bumaling siya kay Amara. At ikaw, pulutin mo ang mga dokumentong iyan. In 10 minutes, the presentation starts. Hindi makapaniwala si Brenda sa pagkapahiya. Padabog itong naglakad patungo sa opisina ni Rafael, ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito kay Amara at bumulong ng isang pangako na tila lason. Tapusin mo man ang presentasyon mo, sisiguraduhin kong hindi ka aabutin ng bukas. Sa loob ng boardroom, hawak ni Amara ang kanyang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakaharap siya sa mga taong mayayamang nakasuot ng maiinam na kasuotan, ang mga taong nagtataglay ng kapangyarihang magdesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang magdurusa. Tumingin siya kay Rafael at sa isang mabilis na pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang senyas ng pag-ayon mula sa binata. At sa sandaling iyon, alam ni Amara na hindi na siya ang dating babaeng nagtatago sa anino ng kanyang kahirapan. Ang batang iyakin ay namatay na. Ang ipinanganak mula sa mga abo ng kanyang nakaraan ay isang mandirigma na handang lumaban para sa katotohanan. Ngunit ang hindi alam ni Amara, sa labas ng kumpanya, isang lalaki na may suot na maskara ang dahan-dahang naglalakad patungo sa ospital kung saan nagpapahinga si Junjun. Sa kanyang kamay ay isang ineksyon na naglalaman ng likido na hindi para sa pagpapagaling. Ang bawat detalye sa projection screen ay tila mga boses ng pamilyang humihingi ng tulong, at si Amara ang kanilang naging tagapagsalita. Ang boardroom na karaniwang puno ng mga kalalakihang nagbabangayan tungkol sa kita at pagkalugi ay tahimik na nakikinig sa mga salitang lumalabas sa bibig ng isang dating sales girl. Ang presentasyon ay hindi na tungkol sa paggawa ng maraming pera. Ipinakita ni Amara na ang pagbibigay ng maayos na relokasyon para sa mga pamilya sa Cavite ay hindi lang tama para sa kanila, kundi mas maganda sa imahe ng kumpanya at iiwas sa gulo na maaaring makasira sa malaking proyekto. Bawat argumento niya ay nakabatay sa mga katotohanang nasaliksik niya ng ilang gabi na nilagyan ng pusong nakakaintindi sa sitwasyon ng mga nasa ibaba.
Kahit na si Celine na nakaupo sa gilid at laging naghahanap ng pagkakamali ay hindi makapagsalita. Nakita ni Rafael ang kakaibang kislap sa mga mata ng mga miyembro ng board. Para sa kanila ang babaeng nasa harap ay hindi na isang palamuti, kundi isang tunay na asset ng kumpanya. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi mapapansin ni Amara dahil ang isip niya ay lumilipad sa ibang direksyon. Isang kaba ang unti-unting dumadaloy sa kanyang ugat, isang hindi maipaliwanag na takot na tila nakakabit sa kanyang kapatid na nasa ospital. Pagkatapos ng presentasyon ng umalis ang huling miyembro ng board, mabilis na niligpit ni Amara ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang pawis ay malamig na tumutulo mula sa kanyang noo. Amara ang tawag ni Rafael mula sa pinto. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. That was impressive. Hindi ko inasahan na, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Amara. Sa halip kumaripas siya ng takbo palabas ng kwarto, iiwan si Rafael na nagtataka. Sa pag-iisip pa lang na baka may nangyari kay Junjun ang buong mundo niya, ay nagiging isang malaking bangungot. Nang makarating si Amara sa ospital, ang hallway ay tahimik, ngunit tila nakakabingi para sa kanyang pandinig. Tumakbo siya patungo sa ICU. Sa labas ng kwarto ni Junjun, nakita niya si Aling Rosa na umiiyak hawak ang isang basang panyo at may ilang nurse na nagmamadaling pumasok sa loob. Ang takot na nadarama niya ay tulad ng isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kwarto at tumambad sa kanya ang senaryong hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang kapatid na si Junjun na ilang araw na lang sana ay magkakaroon na ng operasyon ay wala ng malay. Ang makina na nagbabantay ng kanyang pintig ay naglalabas ng mahabang hindi maputol na tunog. Ang doktor at mga nurse ay abala sinusubukang buhayin muli ang puso ng bata gamit ang defibrillator. Hindi, Junjun, hindi, sigaw ni Amara. Lumapit siya subalit pinigilan siya ng isang nurse. Ano ang nangyari? Ayos na siya kanina. Ano ang nangyari? Ang mga luha ay bumaha sa kanyang mukha habang pinipilit siyang ilabas ng kwarto. Nakita niya ang isang bakanting ineksyon na nasa sahig malapit sa kama, isang bagay na hindi dapat nandoon. Ang paghinga ni Amara ay nagiging mabigat, ang buong katawan ay nanginginig. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nakita niya ang bulto ng isang lalaking naglalakad palayo sa pasilyo na nakasuot ng maitim na sombrero. Ang lalaking iyon ay nagdala ng impyerno sa buhay ng kanyang kapatid. Kasabay ng pag-abot niya ng pader, upang hindi matumba ang kanyang cellphone sa bulsa, ay tumunog. Nanginginig na kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nakasulat. I told you not to mess with me, Amara. Hindi pa tayo tapos. Ang bawat titik ng mensahe ay naging tila mga lason na nakarating sa kanyang utak. Si Brenda. Ito ay trabaho ni Brenda. Ang huling pag-asa ng kanyang kapatid ay tuluyang dinurog ng galit ng babaeng walang kinikilalang hustisya. Nabali ang huling piraso ng katatagan ni Amara. Napaluhod siya, ngunit sa gitna ng kanyang mga luha, hindi na pagmamakaawa ang naroon, kundi isang galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ang pusong matagal nang nagtiis ay tuluyan ng binalot ng apoy na hindi kailanman mamamatay hanggang hindi niya nababawi ang lahat ng ipinagkait sa kanya. Sa kabilang banda, si Rafael, na sinundan siya, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa unang pagkakataon ng kanyang matibay at malamig na puso ay napunit nakita ang lalim ng kalungkutan ng babaeng minsan niyang hinusgahan. Ang mundo ng mga Aragon ay baka mawala, ngunit ang mundo ni Amara ay nagsisimula pa lang sa isang mas madilim at malupit na laban. Ang mga sumunod na oras ay tila isang malabong panaginip para kay Amara. Nakaupo siya sa malamig na silya sa labas ng ICU, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang dugo ng kanyang ina na matagal na niyang pinipilit kalmahin ay ngayon ay kumukulo sa paghihigante. Hindi na ito tungkol sa trabaho o sa pangarap na magkaroon ng masaganang buhay. Ito ay tungkol sa hustisya para kay Junjun at sa kalupitan na naranasan niya mula kay Brenda. Lumapit si Rafael at umupo sa tabi ni Amara. Hindi siya nagsalita agad, alam niyang ang anumang salita ay magiging pampalubag loob na walang silbi. Ngunit hindi niya rin mapigilang mapansin ang nanginginig na balikat ng dalaga, isang patunay ng labis na sakit at galit na nararamdaman nito. Amarat basag ni Rafael sa katahimikan, ang kanyang tinig ay puno ng pag-iingat. Ano ang nangyari? Nakita ko ang takot sa mga mata mo kanina. Sinong gumawa nito?
Iniharap ni Amara ang kanyang mukha kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi kailanman nakita ng binata mula sa kanya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mensaheng naglalaman ng pananakot mula kay Brenda. Ang mukha ni Rafael ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa matinding galit. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Brenda! Bulong ni Rafael, ang bawat titik ng pangalan ay tila isang sumpa. Paano niya nagawa ito? Bakit? Dahil hindi niya matanggap na ang isang basurang gaya ko ay may kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Sagot ni Amara, ang bawat salita ay binibigkas ng may diin na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. At ngayon pati ang kapatid ko ay idinawit niya. Hindi ko siya mapapatawad, Rafael. Hindi ko palalagpasin ito. Naramdaman ni Rafael ang bigat ng mga salita ni Amara. Ang kanyang mundo na noon ay napapaligiran ng yaman at proteksyon ay gumuho nang makita ang katotohanang may mga tao pa palang kaya gawin ang pinakamasama para lang masunod ang kanilang kasakiman. Hindi ka nag-iisa sa labang ito, Amara. Wika ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat para maparusahan ang gumawa nito. Hindi ko hahayaang masaktan ka muli. Sa unang pagkakataon, ang kislap ng pag-asa ay bumalik sa mga mata ni Amara kahit pa ito ay kasama ng takot. Ngunit hindi sapat ang mga pangako. Kailangan nila ng ebidensya. Bumalik sila sa Aragon Prime Properties, kinabukasan ng hangin ay tila mas mabigat at puno ng tensyon. Sa lobby pa lamang napansin na ni Amara ang mapang-asar na ngiti ni Brenda. Ang mga tingin nito ay puno ng kayabangan na para bang alam nitong wala nang magagawa si Amara kundi ang umiyak at sumuko. Ngunit hindi niya alam na si Amara ay nag-iba na. Habang papunta si Amara sa kanyang mesa, nilapitan siya ni Celine, ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari ng pag-aalala. O Amara, nabalitaan ko ang tungkol sa kapatid mo. I'm so sorry. I hope he recovers soon. Salamat, Ma'am Celine, malamig na sagot ni Amara. Sana lang ay hindi tayo mawala ng pag-asa. Alam ko namang maraming tao ang handang gawin ang lahat, kahit ang makapanakit para sa kanilang sariling interes. Ang mga salitang yon ay tumama kay Celine na parang isang malamig na tubig sa kanyang mukha. Naramdaman niyang may nagbago kay Amara. Ang batang babae na umiiyak sa gilid ng pinto ay wala na. Sa halip ay isang babaeng hindi natatakot na harapin ang mga kasinungalingan ng mundo. Kinahapunan, habang abala si Amara sa pagkuha ng mga dokumento sa archives, napansin niya ang isang kahinahinalang paggalaw sa likod ng malalaking estante ng mga file. Si Brenda. Nagmamadali itong naghahanap ng kung ano at may inilalagay na mga papeles sa loob ng isang itim na bag. Dahan-dahang lumapit si Amara, sinisigurong hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Nakita niya ang isang folder na naglalaman ng mga pangalan, numero ng mga account at mga pirma na hindi kanya kundi kay Brenda at kay Celine. Ang mga dokumentong iyon ay hindi lamang patunay ng pagnanakaw. Ang mga ito ay ang mismong plano kung paano ibagsak ang Aragon Prime Properties at ilipat ang milyon-milyong piso sa kanilang sariling mga bulsa. Hindi nakapagpigil si Amara. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at inilabas ang camera. Kinuha niya ang mga larawan ng bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit may layuning hindi siya papayag na ang mga demonyong ito ay magwagi. Nang makalabas si Amara, nakita niya si Rafael na naglalakad sa pasilyo. Agad siyang lumapit at inilabas ang mga larawan. Ang mga mata ni Rafael ay nanlaki, ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagkadismaya at galit. Ang babaeng pinapangarap niyang makasama sa habang buhay, ang pamilyang itinuring niyang sarili, ay ang mismong nagtatraidor sa kanya at sa buong kumpanya. Ngunit bago pa man makapag-isip si Rafael ng kanyang susunod na hakbang, ang alarm ng buong building ay biglang tumunog. Ang mga ilaw ay naging pula at ang mga pinto ay nagsimulang magsara. Security breach sa archive room, ang sigaw ng isa sa mga gwardiya na tumatakbo. Ang puso ni Amara ay kumabog ng mabilis. Si Brenda ay nag-ipon na ng sapat na puwersa upang wasakin hindi lamang ang kanyang kinabukasan, kundi pati ang mga pangarap na binuo nila kasama ng mga pamilya sa Cavite. Ang apoy ng labanan ay hindi na lamang nakakulong sa pamilya Aragon. Ito ay pumutok na at nagsisimula na ang digmaan na walang makakaligtas kundi ang may pinakamatibay na paninindigan. Ang tunog ng alarm ay tila isang malaking halimaw na nagwawala sa loob ng nagtataasang pader ng Aragon Prime Properties. Bawat kislap ng pulang ilaw
ay nagpapaalala kay Amara na ang oras ay nauubos. Habang nakatingin si Rafael sa mga larawan sa cellphone, ang kanyang matibay na mundo ay gumuho tulad ng isang kastilyong buhangin. Si Celine, ang babaeng itinuring niyang kapareha, ay walang iba kundi isang ahas na nagtatago sa damuhan. Kailangan nating lumabas dito. Malamig ngunit mabilis na utos ni Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Amara, ang paghawak nito ay hindi mahigpit na nakakasakit, ngunit nagbibigay ng kakaibang init at proteksyon na ngayon lang naramdaman ng dalaga mula sa binata. Tumakbo sila sa mga pasilyo, umiiwas sa mga gwardya, na ngayon ay nagmamadaling naghahanap sa kung sino ang pumasok sa archive room. Alam ni Amara na hindi sila pwedeng mahuli dahil hawak niya ang ebidensya na pwedeng sirain sina Celine at Brenda. Dito, bulong ni Rafael sabay hila kay Amara sa isang sikretong pinto na ginagamit lamang ng mga tagapaglinis. Ang dilim sa loob ay tila yumakap sa kanila, ang tanging ilaw ay ang manipis na liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto. Ramdam ni Amara ang mabigat na paghinga ni Rafael. Pareho silang nakasandal sa pader, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Sa loob ng makipot na espasyo, ang tensyon ay hindi na lamang tungkol sa panganib sa labas, kundi ang di maipaliwanag na koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawang pusong parehong nasugatan. Hindi ko inaasahan na si Celine ang nasa likod nito. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay may halong pait. Lahat ng pinaniwalaan ko ay kasinungalingan. Hindi mapigilan ni Amara na hindi tumingin kay Rafael. Sa kabila ng malamig na imahe nito sa opisina ngayon, ay nakikita niya ang isang lalaking sugatan. Ang kanyang sariling galit ay panandaliang natabunan ng isang nakakagulat na empatya. Ang katotohanan ay laging masakit, Rafael. Tugon ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin sa gitna ng bagyo. Ngunit mas masakit ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Bumaling si Rafael, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim. Ang tingin niya kay Amara ay hindi na puno ng husga, kundi ng paghanga at kakaibang pagnanasa na hanapin ang kapayapaan sa mga mata nito. Unti-unting inangat ni Rafael ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Amara, pinapalis ang bahid ng luha na hindi nito na malayang tumulo. Ang init ng palad ni Rafael ay nagpalukso sa puso ni Amara. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman niya ang isang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol ng malakas na tunog ng mga kaluskos mula sa labas ng pinto. Tingnan niyo ang utility room, baka nandyan sila. Boses ng isang gwardya, ang mga salita nito ay puno ng awtoridad. Dali-daling lumayo si Rafael. Ang kaba ay muling pumalit sa anumang init na namuo sa pagitan nila. Binuksan niya ng kaunti ang pinto at sumilip. Ligtas pa ang daan pababa sa fire exit. Mabilis silang lumabas, tumatakbo pababa sa bawat hagdan hanggang sa makarating sila sa basement parking. Nang makasakay sila sa sasakyan ni Rafael, agad itong pinaandar. Ang bawat liko at bilis ng sasakyan ay kasabay ng pagkabog ng puso ni Amara. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas sa gate, isang itim na van ang humarang sa kanilang daan. Bumaba mula sa van ang ilang mga lalaking nakasuit na tila hinihintay na sila, at sa gitna nila lumabas si Brenda, ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Saan niyo balak pumunta ang mga magnanakaw? Dapat sa kulungan ang bagsak. Madiin na wika ni Brenda, hawak ang isang manipis na folder na tila pamilyar kay Amara. Bumaba si Rafael, ang kanyang tindig ay puno ng lakas, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Ang tanging magnanakaw dito, Brenda, ay ikaw. Nakita namin ang mga dokumento, hindi mo na kami maloloko. Isang halakhak na puno ng pang-aasar ang pinakawalan ni Brenda. Talaga ba, Rafael? O akala mo ba ganoon lang kadali iyon? Tingnan mo ito. Itinaas niya ang folder. Ito ang kopya ng mga plano para sa housing project na pinirmahan ni Amara, at may mga peking papeles na nagpapakitang si Amara ang kumuha ng pondo at hindi sila. Lahat ng ebidensyang nakita nyo ay peking gawa lang upang maitago ang totoo ninyong kasalanan. At sa mata ng mga pulis, ikaw, Amara, ang nagnakaw sa kumpanya. Ngisi ni Brenda, ang mga mata nito ay puno ng tagumpay. Wala na kayong lusot, piliin nyo na kung saan kayo matutulog mamayang gabi, sa kulungan, o baka mas gusto nyong sumama sa nanay ni Amara. Napatigil si Amara, ang kanyang dugo ay nanlamig. Alam ni Brenda ang tungkol sa kanyang ina. Paano pa? Ang malupit na mundo ng Aragon Prime Properties ay nagbukas ng isa na namang mas madilim na lihim. At sa pagkakataong ito, hindi lang trabaho at pangarap ang nakataya, kundi ang buhay nila
at ang tanging alaala ng kanyang ina. Ang malamig na simoy ng hangin sa basement parking ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na galit sa loob ng dibdib ni Amara. Sa harap nila si Brenda ay nakatayo na tila isang reyna, ang kanyang ngisi ay puno ng tagumpay. Sa likod nito ang mga lalaking nakasuit ay tila mga anino handang gawin ang anumang utos. Hindi ko inaakala na may ganyan kang alam, Brenda. Pero hindi mo kami maloloko pa, ha? Mariing wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Umiling-iling si Brenda, tila nalulungkot sa kahina-hinalang pag-aakala ni Rafael. Oh, Rafael, napaka-inosente mo pa rin pala. Ang mundo ay hindi umiikot sa katotohanan na gusto mong paniwalaan. Ito ay umiikot sa kung sino ang mas makapangyarihan. Inangat ni Brenda ang folder sa kanyang kamay na naglalaman ng mga pekeng dokumento na nagpaparatang kay Amara. At sa pagkakataong ito, ako ang mas makapangyarihan. Mayroon na kaming sapat na ebidensya para maipasok sa kulungan ng girlfriend mo. At ang lola mo, kung malalaman niya ito, baka atakihin sa puso at tuluyan ng mawala sa landas ninyo. Napatulala si Amara. Ang takot para kay Doña Felicidad ay pumalit sa kanyang galit. Hindi niya hahayaang masaktan pa ang matanda na tumulong sa kanya. Ngunit bago pa man siya makakilos isang puting sasakyan, ang mabilis na huminto sa likod ng van ni Brenda. Bumukas ang pinto at bumaba si Celine, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. What is happening here, darling? Bakit nandito ang mga security at si Brenda? Tanong ni Celine, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng isang sulyap sa mga mata ni Brenda. Isang lihim na pagkakaintindihan na hindi nakaligtas sa paningin ni Amara. Rafael, Amara, you have to trust me. Wika ni Celine, ang kanyang boses ay tila isang anghel. Hindi ko alam ang nangyayari rito, pero dapat nating lutasin ito sa loob ng kumpanya. Huwag tayong gumawa ng eksena. Ngunit sa mga mata ni Amara, si Celine ay isa ng ahas na nagtatago sa damuhan. Alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. Rafael, huwag mo siyang paniwalaan, sigaw ni Amara. Sila ni Brenda ang magkasabwat. Sila ang nag-frame up sa akin at sa nanay ko. Ngunit huli na ang lahat. Sa pagkabigla ni Rafael, sinamantala ni na Brenda at Celine ang pagkakataon. Isang lalaki ang mabilis na lumapit kay Rafael at agad itong sinuntok sa sikmura. Ang binata ay napasigaw sa sakit at bumagsak sa sahig. Pinilit pa nitong lumaban, ngunit mabilis siyang pinusasan ng isa pang lalaki. Rafael, sigaw ni Amara, pilit na kumakawala mula sa hawak ng isa sa mga lalaki. Ngunit wala siyang nagawa. Habang nakaupo sa sahig si Rafael, ang mga mata niya ay nagpapakita ng labis na pagkabigo at kalungkutan. Bitawan niyo ako, hindi niyo ako pwedeng gawing ganito, sigaw ni Amara. Oh, Amara, hindi mo ba nauunawaan? Wala kang magagawa, walang maniniwala sa iyo. Ang mga mahihirap ay laging mahihirap, tawa ni Brenda. Dinala ka pa sa mga Aragon, pero wala ka pa ring silbi. Gusto mo bang sumama sa kapatid mo sa ospital? O mas gusto mong matulog sa selda? Ikaw ang sisisihin namin sa pagkalat ng mga peking papeles. At ang mga papeles na iyan ay magiging ebidensya laban sa iyo. Wika ni Celine, ang kanyang mukha ay ngayon ay puno na ng kasamaan na hindi na kailangang itago. Sorry, Amara, but this is business, and in business only the strong survive. Habang pinipilit na ikulong si Amara sa likod ng itim na van, nagpupumiglas siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Rafael. Ngunit walang magawa ang binata kundi ang umihip ng hangin, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Sa loob ng van, naramdaman ni Amara ang pagtawa ni na Brenda at Celine. Ang kanilang boses ay tila mga demonyo na nagtatago sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha at takot, isang kislap ng apoy ang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang manalo ang mga demonyong ito. Nang makalayo ang van, si Rafael ay nanatili sa sahig, ang kanyang puso ay dinudurog ng galit at pagsisisi. Amara, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangako. Hindi ako papayag na saktan ka nila. Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa iyo, ngunit paano niya gagawin iyon? Si Doña Felicidad ay may sakit, si Amara ay nakakulong, at ang pamilya Aragon ay unti-unti nang ginugulo ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang pinakamasarap na ginto sa buong Manila ay unti-unti nang binabalot ng dilim na hindi niya inaasahan. Ang malamig at basang semento ng isang inabandonang bodega ang sumalubong sa katawan ni Amara nang pilit siyang ihagis ng mga tauhan ni Brenda. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay nakakasakal,
Ngunit mas nakakasakal ang presensya ni Brenda, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan hawak ang isang papel at ballpen. Pirmahan mo ito, Amara Pata, malamig na utos ni Brenda. Isang pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Kapag pinirmahan mo ito, sisiguraduhin kong mananatiling nakasaksak ang life support ng kapatid mo sa ospital. Kapag hindi, alam mo na ang mangyayari. Ang bawat salita ay tila patalim na nakatutok sa lalamunan ni Amara. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, at magmakaawa para sa buhay ni Junjun. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang paningin sa papel na puno ng kasinungalingan, naalala niya ang mga salita ng kanyang ina at ang huling habilin ni Doña Felicidad. Ang dangal ng isang mahirap ay hindi kailanman dapat ipagbili. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara. Wala na ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang nag-aapoy na paninindigan. Kahit patayin niyo ako rito, Brenda, hindi ko pipirmahan ang kasinungalingan niyo. Ang katotohanan ay lilitaw at lilitaw. At kapag nangyari iyon, wala kayong mapagtataguan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amara, ngunit hindi siya natinag. Tiningnan niya lamang si Brenda nang may labis na awa-awa para sa isang taong kinain na ng sariling kasakiman. Sa kabilang banda sa basement ng Aragon Prime Properties, pilit na itinatayo ni Rafael ang kanyang sarili. Ang sakit sa kanyang sikmura ay walang sinabi sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nang akma siyang tatakbo upang sundan ang van, tatlong itim na sasakyan ang mabilis na pumalibot sa kanya. Bumaba ang mga tauhan ng pamilya Aragon at mula sa gitnang sasakyan, dahan-dahang lumabas ang isang figura na inakala ng lahat ay nakaratay sa sakit. Si Doña Felicidad. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bato. Lola! Naguguluhang bulong ni Rafael. Inakala nilang mahina na ako, Rafael. Ngunit ang isang matandang puno ay hindi basta-basta natutumba ng isang maliit na bagyo. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Inabot niya sa apo ang isang maliit na flash drive. Nandyan ang lahat ng kuha ng hidden camera mula sa opisina ni Celine at sa archive room. Matagal ko nang alam ang mga galaw ng ama ni Celine para agawin ang kumpanya natin. Ginamit lamang nila si Amara bilang sakripisyo. Ngayon iligtas mo ang babaeng nagturo sa iyong magmahal at bawiin natin ang atin. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Rafael. Ang kanyang lola ay palaging isang hakbang sa unahan. Walang inaksayang oras si Rafael. Kasama ang mga awtoridad at mga loyal na tauhan ng Aragon, tinunton nila ang lokasyon ng van sa pamamagitan ng tracker na lihim na ipinakabit ni Doña Felicidad sa lahat ng sasakyan ng kumpanya. Bumalik ang eksena sa bodega. Akmang sasaktan muli ni Brenda si Amara nang biglang mawasak ang katahimikan. Puwersahang bumukas ang malaking pintuang bakal ng bodega. Pumasok ang liwanag mula sa labas at sa gitna nito ay nakatayo si Rafael kasunod ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Binitawan niya ang papel at sinubukang tumakbo, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga alagad ng batas. Tumakbo si Rafael patungo kay Amara. Mabilis niyang kinalagan ang mga tali sa kamay nito. Nang makawala si Amara, hindi siya umiyak. Sa halip na pasandal lamang siya ng bahagya sa dibdib ni Rafael. Binalot ni Rafael ang kanyang mainit na coat sa nanginginig na balikat ng dalaga. Ang kanyang mga braso ay naging isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mundo. I'm so sorry, Amara. Hindi ko nagawang protektahan ka agad. Bulong ni Rafael, ang kanyang tinig ay basag dahil sa labis na pagsisisi. Ramdam ni Amara ang init ng hininga ni Rafael sa kanyang buhok, isang pag-amin ng damdamin na hindi na kailangan pa ng mga salita. Ngunit dahan-dahang kumalas si Amara. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapang na hindi matitinag. Wala tayong oras para rito, Rafael. Ang board meeting. Ipipresenta ni Celine ang lupain sa Cavite sa mga kalaban ng kumpanya nyo. Kailangan nating pigilan iyon. Sa loob ng pinakamalaking conference room ng Aragon Prime Properties, ang kapaligiran ay puno ng pagdiriwang. Nakatayo si Celine sa harap ng mga board members, nakangiti habang inilalatag ang kontrata na maglilipat ng proyekto sa kumpanya ng kanyang ama. Dahil sa pandarambong na ginawa ng dating empleyado na si Amara Villarin, ang Aragon Properties ay nangangailangan ng tulong pinansyal. At ang kumpanya ng aking ama ay handang saluhin ang proyektong ito. Masayang wika ni Celine, ang bawat salita ay may dalang kasinungalingan. Akmang pipirmahan na ng mga miyembro ng board ang dokumento
nang biglang bumukas ang dalawang malalaking pinto ng kwarto. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nagpatigil sa lahat ng paghinga. Pumasok si Amara. Wala na ang gusot at maruming damit. Nakasuot siya ngayon ng isang malinis at eleganteng puting suit, ang kanyang buhok ay maayos. At ang kanyang tindig ay nag-uumapaw ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay si Rafael, at sa likod nila ay walang iba kundi si Doña Felicidad na nakaupo sa isang wheelchair, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Nalaglag ang ballpen mula sa kamay ni Celine. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng multo. Tila nagmamadali kayong ipamigay ang kumpanya, Celine. Malamig at mariing wika ni Amara, ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid. Inilapag niya ang flash drive sa ibabaw ng mahabang mesa. Huwag niyo munang pirmahan iyan hanggat hindi ninyo nakikita ang tunay na mukha ng mga taong nagtatangkang magnakaw ng ating kinabukasan. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Celine. Ang panahon ng pagiging biktima ay tapos na. Ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang malaking screen sa loob ng conference room ay naging saksi sa tuluyang pagbagsak ng isang nagkukunwaring prinsesa. Habang nagpe-play ang video mula sa hidden camera na nagpapakita ng malinaw na sabuatan ni Celine at ng kanyang ama upang pagnakawan ng Aragon Prime Properties, ang bawat miyembro ng board ay tila naging mga estatwang bato sa labis na gulat. Namumutla si Celine. Ang kanyang mamahaling kolorete ay hindi na sapat upang itago ang takot na gumagapang sa kanyang mukha. Ngunit dahil nakasanayan na niyang paikutin ang mundo sa kanyang mga kamay, pinilit niyang tumayo at magtaas ng boses. "This is absurd. Fake news, isang malaking paninira." Sigaw ni Celine, pilit na inilalayo ang atensyon sa katotohanan. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay pilit na nagmamakaawa ngunit puno ng manipulasyon. "Rafael, darling, maniniwala ka ba sa isang basurang sales girl kaysa sa akin? Ginagawa ko ito para sa atin. The company was failing because of your grandmother's outdated charities. I was trying to save us." Isang malamig na tingin lamang ang iginawad ni Rafael kay Celine. Ang lalaking minsan ay nabulag ng kasunduan sa negosyo ay tuluyan ng nagising. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa harapan, ng kanyang bawat hakbang ay nagdadala ng pinal na hatol. "Hindi mo inililigtas ang kumpanya, Celine. Sinisira mo ang natitirang dangal ng pamilya ko at muntik mo nang patayin ang mga inosenteng tao para sa kasakiman mo," mariing wika ni Rafael. Kinuha niya ang dokumento ng marriage contract at mga business agreements mula sa mesa at walang alinlangang pinunit ang mga ito sa harap ng lahat. "It's over. Wala nang kasal na magaganap. At sisiguraduhin ko na ang pamilya Villar ay hindi na makakatapak pa sa industriyang ito." Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, pumasok ang mga pulis sa loob ng conference room. Nagsimulang magwala si Celine nang hawakan siya ng mga awtoridad. Ang kanyang magagarang damit ay nag-usot, at ang kanyang tinig ay naging isang matinis na alingaw-ngaw ng desperasyon. "You will pay for this, Rafael. You are nothing without me. At ikaw, Amara, babalik ka rin sa imburnal na pinanggalingan mo." Hindi sumagot si Amara. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tindig ay tahimik, ngunit puno ng kapangyarihan. Pinanood niyang ilabas si Celine. Ang huling pahina ng kabuktutan sa opisina ay tuluyan ng naisara. Kinagabihan sa loob ng presinto kung saan inaasikaso ni Amara at Rafael ang mga formal na reklamo, isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Nakakulong si Brenda sa likod ng malamig na rehas. Wala na ang kanyang matataas na takong, wala na ang kanyang mapagmataas na ngisi. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nang makita niya si Amara na naglalakad palapit kasama si Rafael, mabilis siyang kumapit sa mga bakal ng selda. "Amara, Amara, please." Hagulgol ni Brenda, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. "Maawa ka sa akin. Inutusan lang ako ni Celine, binantaan niya ako na tatanggalin sa trabaho kapag hindi ako sumunod. Pareho tayong galing sa probinsya, di ba? Pareho lang tayong gustong mabuhay. Patawarin mo na ako, parang awa mo na. Iurong mo na ang kaso." Tiningnan ni Amara ang babaeng naging dahilan ng kanyang labis na pagdurusa. Nakita niya ang isang taong ginamit ang sariling kahirapan bilang dahilan para mang-apak ng iba. Ang gaslighting at pagmamakaawa ni Brenda ay tila mga huling patak ng lason na hindi natatalab sa kanya. Lumapit si Amara sa rehas, ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng yelo.
Nung tinapon mo ang mga gamit ko sa ulan, naisip mo ba kung paano ako mabubuhay? Nung tinapakan mo ang dangal ng nanay ko at muntik mo nang ipapatay ang kapatid ko, may awa ba sa puso mo? Pabulong ngunit mading tanong ni Amara. Bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ng kanyang kaharap. Sorry na, nagkamali ako. Nanginginig na sagot ni Brenda unti-unting napapaluhod sa semento. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Amara. Hindi ka humihingi ng tawad dahil nagsisisi ka, Brenda. Humihingi ka ng tawad dahil nahuli ka. Ang patawad ay sa Diyos, ngunit ang hustisya ay sa akin. Tumalikod si Amara, iniwan si Brenda na humahagulgol at sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Ang parusa na iginawad ni Amara ay hindi gawa ng dahas, kundi ang ganap na pagbawi ng kapangyarihang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang makalabas sila ng presinto ang gabi, ay tila naging mas maaliwalas. Naramdaman ni Amara ang pamilyar at mainit na paghawak ni Rafael sa kanyang kamay. Walang halong pagnanasa kundi isang wagas na pagrespeto at pangako ng pag-ibig na napatunayan sa gitna ng bagyo. You were incredibly brave today, malambing na wika ni Rafael habang tinitingnan ang mga mata ng dalaga. Ligtas na ang lahat, Amara, tapos na ang laban. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara, ang unang totoong ngiti niya pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit bago pa man niya matugunan ang mga salita ni Rafael, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Nang sagutin niya ito, unti-unting naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay may dalang balita na tila nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Ang mga kalaban ay nasa kulungan na, ngunit sapat ba iyon kung ang tanging dahilan ng kanyang paglalakbay ay tuluyan ng mawawala sa kanyang mga kamay? Ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan ni Rafael sa madilim na kalsada ng Maynila ay tila hindi makahabol sa bilis ng kaba sa dibdib ni Amara. Bawat poste ng ilaw na kanilang nilalampasan ay parang mga anino ng alaala nila ng kapatid na si Junjun. Ang tawag ng doktor ay maikli ngunit sapat na upang durugin ang panandaliang kapayapaan na kanilang natamo. Nag-crash muli ang puso ni Junjun at kailangan na itong isailalim sa emergency operation, isang operation na may 50% tsansa lamang na magtagumpay. Nang makarating sila sa ospital, halos madapa si Amara sa pagmamadali. Sa labas ng operating room, nakita niya si Aling Rosa na nakayuko tahimik na nagdarasal habang hawak ang isang lumang rosaryo. Lumapit si Amara at niyakap ang matanda. Ang mga luha niya ay walang tigil sa pag-agos, hindi na mga luha ng galit, kundi luha ng matinding pagmamakaawa. Panginoon, parang awa niyo na po. Ibinigay ko na po ang lahat ng lakas ko. Huwag niyo lang pong kunin ang kapatid ko. Bulong ni Amara, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Lumapit si Rafael at tahimik na umupo sa tabi ni Amara. Hindi siya nagsalita, alam niyang walang anumang salita ang makakapawi sa takot ng dalaga. Sa halip, ibinalot niya ang kanyang braso sa nanginginig na balikat ni Amara. Inilapit niya ang dalaga sa kanyang dibdib, hinahayaang ang kanyang sariling tibok ng puso ang maging pampakalma sa nagkakagulong mundo nito. Naramdaman ni Amara ang pamilyar at nakakapanatag na amoy ng pabango ni Rafael, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang katahimikan sa pasilyo ay tanging nababasag lamang ng pabulong na pag-uusap ng mga nurse at ng bawat paghinga ni na Rafael at Amara na umaasa sa isang himala. Nang mag-umaga kasabay ng unang sikat ng araw na tumagos sa salamin ng bintana, dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, tanggal ang kanyang maskara, ang kanyang mukha ay pagod ngunit may maliit na ngiti. Naging mahirap ang operasyon ngunit nakayanan ni Junjun. Ligtas na siya, Amara. Kailangan na lang niya ng mahabang pahinga para tuluyang gumaling. Tila gumuho ang lahat ng bigat na daladala ni Amara. Napahagulgol siya sa sobrang tuwa. Sa matinding emosyon, napayakap siya ng mahigpit kay Rafael, isang yakap na puno ng walang hanggang pasasalamat at pagmamahal na matagal na niyang itinatago. Mahigpit siyang niyakap pabalik ni Rafael, ibinaon ang kanyang mukha sa buhok ng dalaga. Inilalabas ang sariling luha ng kaluwagan. Ilang linggo ang lumipas at ang buhay ay tila nag-umpisa ng bagong kabanata. Nagising si Junjun at nagsimula na ang kanyang proseso ng pagpapagaling, palaging binibisita, hindi lang ni Amara kundi pati na rin ni na Rafael at Doña Felicidad. Ang pamilya Aragon at ang isang hamak na probinsyana
ay tuluyan ng nagbuklod hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na pagmamahal at pagrespeto. Isang hapon sa mismong site sa Cavite, ang lugar na naging sentro ng gulo ay isa na ngayong masiglang lugar. Ang mga pundasyon ng mga bahay para sa mga maralita ay nagsisimula ng maitayo. Hangin mula sa dagat ay malambot na humahaplos sa mukha ni Amara habang siya ay nakatayo sa gitna ng site. Pinagmamasdan ang bawat pamilya na may pag-asa sa kanilang mga mata. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likod. Dumating si Rafael, suot ang kanyang simpleng polo na nagtatago sa yaman ng kanyang pamilya, ngunit mas lumilitaw ang yaman ng kanyang puso. Ang ganda ng nangyayari rito, hindi ba? Malambot na wika ni Rafael, ang kanyang paningin ay nakatutok kay Amara, hindi sa mga gusali. Dahil naniniwala ka sa kanila, Rafael, nakangiting sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Amara, ang kanyang mga daliri ay marahang pumasok sa pagitan ng mga daliri ng dalaga. Tiningnan niya si Amara ng may matinding kaseryosohan at pagmamahal na nakakatunaw ng kahit anong yelo sa mundo. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa iyo, Amara. Tinuruan mo akong makita ang mundo ng higit pa sa mga numero at kontrata. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang dangal at kakayahang magmahal kahit pa sa gitna ng pagdurusa, wika ni Rafael. Dahan-dahan siyang lumuhod, isang pagkilos na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya para sa kahit sino. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng isang simpleng singsing na may disenyo ng sampagita. Hindi ko iniaalok ang yaman ko dahil alam kong hindi iyon ang kailangan mo. Iniaalok ko ang puso ko, ang tahanan ko, at ang pangako na kailanman ay hindi ka naluluha mag-isa. Will you be my home, Amara? Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Amara, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha iyon ng ganap na kaligayahan. Ang sales girl na pinagkaita ng dangal, ang anak na iniwang nagluluksa, at ang kapatid na halos mamatay sa pag-aalala, ay ngayon ay nakaharap sa lalaking handang ibigay ang buong mundo sa kanya. O Rafael! Bulong ni Amara, at kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha, ay ang marahang pagsuot ni Rafael ng singsing sa kanyang daliri. Tumayo si Rafael at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha, at sa ilalim ng asul na kalangitan ng Cavite, ang kanilang unang halik ay tila isang sumpa ng walang hanggang pagmamahal na hinding-hindi na muling masisira. Ngunit ang kwento ba nila ay tuluyan ng tapos? May iilan pang natitirang tanong tungkol sa kung paano magpapatuloy ang pangarap ni Doña Felicidad, at ang tuluyang paghilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan na kailangang malutas bago nila tuluyang yakapin ang kanilang bagong simula. 5 taon na ang lumipas mula nang humupa ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Amara. Ang simoy ng hangin sa Cavite ay nagdadala ng matamis na amoy ng sampagita, humahalo sa amoy ng bagong pintang semento at sariwang lupa. Sa gitna ng isang malawak at maaliwalas na komunidad, nakatayo ang isang malaking arko na may nakaukit na mga salitang Elena Heritage Village. Hindi na ito isang pangarap lamang sa papel. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang kabutihan ay kayang magpatayo ng mga tahanan mula sa guho ng nakaraan. Nakatayo si Amara sa harap ng arko, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mga bakas ng pagod at takot sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang maaliwalas na ngiti na nagmumula sa isang pusong tuluyan nang naghilom. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang masiglang halakhak ng isang bata. Tumakbo si Junjun, na ngayon ay isa ng malusog at masiglang binatilyo palapit sa kanya. Wala na ang mga tubo at makina na nakakabit sa katawan nito. Ang tanging dala nito ngayon ay isang bola at ang pangarap na maging isang doktor balang araw. Sa di kalayuan sa ilalim ng silong ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Doña Felicidad sa kanyang silyang gulong. Maputla na ang buhok ng matanda at mabagal na ang mga kilos, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkikislapan sa labis na kapayapaan. Nang lumapit si Amara, dahan-dahang inabot ng Donya ang kamay ng dalaga at ipinatong doon ang isang gintong susi, ang simbolo ng pamumuno sa buong charitable foundation ng Pamilya Aragon. Wala nang kailangang sabihin, ang pagpasa ng tungkulin ay nabalot ng isang tahimik at wagas na pagtitiwala. Lumapit si Rafael, na ngayon ay opisyal ng asawa ni Amara. Inilagay niya ang kanyang mainit na braso
sa baywang ng kanyang asawa, at sabay nilang pinanood ang mga pamilyang nag-aayos sa kani-kanilang bagong bahay. Minsan naiisip ko pa rin ang mga nangyari, Rafael. Malambot na wika ni Amara isinasandal ang kanyang ulo sa matipunong balikat ng asawa. Kung hindi ako sinampal at ipinagtabuyan sa butik na iyon, baka hindi ko natagpuan ang daan patungo rito. Hinaplos ni Rafael ang buhok ni Amara. Ganyan gumalaw ang tadhana. Ginagamit nito ang pinakamasakit na pagsubok upang ihanda tayo sa pinakamalaking biyaya. Sa loob ng 5 taon, marami ang nagbago. Sina Celine at Brenda ay patuloy na binubuno ang kanilang sentensya sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Minsan ay dinalaw sila ni Amara, hindi upang magyabang, kundi upang tapusin ang ugnayan ng nakaraan. Nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga taong umapi sa kanya, walang naramdamang tuwa si Amara. Natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan o pag-urong sa hustisya. Pinatawad niya ang mga ito sa kanyang puso upang palayain ang kanyang sarili mula sa kadena ng galit. Ipinagdasal niya ang kanilang pagbabago, ngunit hinayaan niyang batas at panahon ang magturo sa kanila ng leksyon. Umakyat si Amara sa maliit na entablado upang magbigay ng maikling mensahe sa mga bagong residente ng komunidad. Ang mga taong nakikinig sa kanya ay mga taong minsan ding nawalan ng pag-asa, mga taong hinusgahan dahil sa kanilang manipis na tsinelas at tagping damit. Noong bata ako, tinuruan ako ng nanay ko na ang dangal ay hindi kailanman nasusukat sa kintab ng ating sapatos o sa tatak ng ating mga damit. Panimula ni Amara, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na krus sa kanyang leeg, ang alaala ng ina na naging tanglaw niya sa dilim. Sa mundong palaging naghahanap ng yaman, madaling manliit. Madaling isipin na dahil mahirap tayo, wala tayong karapatang magsalita o lumaban. Ngunit ang totoo, ang pinakamalaking yaman na pwede nating bitbitin ay ang isang pusong malinis at walang tinatapakang tao. Patuloy tayong maging mabuti kahit na ang mundo ay malupit. Dahil sa huli ang kabutihan ay laging namumunga ng pag-asa. Huwag kayong mahihiyang maging mahirap-mahiya kayo kung nabubuhay kayo sa pandaraya. Nagpalakpakan ang mga tao, ang iba ay palihim na nagpupunas ng luha. Naramdaman nila ang sinseridad sa bawat salita ng babaeng minsang naging tulad nila at ngayon ay naging boses nila. Nang matapos ang programa at unti-unting nagpula ang kalangitan dahil sa paglubog ng araw na iwang mag-isa, sina Amara at Rafael sa gitna ng tahimik na parke ng komunidad. Humarap si Rafael sa kanyang asawa. Tinitigan ang mukha nitong kumikinang sa ilalim ng ginintuang liwanag. You have healed so many people, Amara. Lalo na ako. Bulong ni Rafael bago marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng dalaga. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tumingala si Amara at tiningnan ang lalaking minsan ay naging simbolo ng kanyang takot, ngunit ngayon ay naging sandigan ng kanyang kapayapaan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rafael. Ang buhay ay tila isang bagyo, ngunit natutunan ni Amara na hindi kailangang matakot sa ulan. Dahil pagkatapos ng pinakamalakas na kulog at pinakamalupit na kidlat, palaging may sisibol na bulaklak. Katulad ng sampagita, kahit nakatanim sa putik, kahit hampasin ng hangin ang bango nito, ay mananatiling wagas at hindi kailanman mananakaw.